magsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Patuloy po ang ating pananalangin at pagdarasal para sa lahat ng mga may sakit. Ganon din po para sa lahat ng mga mahal nating sa buhay na namayapa na. At lahat ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio. Espesyal ang ating pananalangin sa lahat po ng naging biktima ng bagyo mula kay Christine at yung very recent kay Pipito. Lalo na po yung mga kababayan natin sa Verac, Catanduanes at sa may Aurora. Hihilingin natin sa Diyos na nawa sa gitna ng mga ganitong pangyayari, sila ay palakasin ng kanilang pananampalataya at pag-asa na makaahon sa or bunga ng bagyong ito at makapagsimula uli ng panibagong buhay. Ganon din po ating ipagdasal ang lahat ng inyong mga intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo at mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo na po si Ma'am Leila Panghulan at ganoon din po si Sabina Panghulan. Kasama ng ating mga pinatutungkulan at pinagdadasal, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa mga ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawanin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang pagpapahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layon ng pagpapahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan sa 7 simbahan sa Asia, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Epeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka na agtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinadaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesu Kristo,
ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nagmarinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Karanasan natin sa buhay na hindi lahat ay lagi tayong panalo. May mga hinihiling tayo na hindi lahat ay nakakamtan kaagad natin. May mga nais tayo o may mga gusto tayo na it takes a while bago natin o bago ibinigay ng Diyos sa atin. Ang iba, bago naging tagumpay sa negosyo nila, paulit-ulit na nalugi. Ang iba naman, bago nakapasa sa board exam, ilang beses na nag-review. Yun namang iba, bago nakagraduate ng high school o bago nakagraduate ng college, ilang beses na tumigil dahil kapos sa pera. Ang iba, bago naayos ang problema sa pamilya, ilang ulit na nagtampo, ilang ulit na nagalit, ilang ulit na nag-attempt na humiwalay. Pansamantala. May mga pagkakataong ganyan. May mga hinihiling tayo sa Diyos na hindi niya kaagad ibinibigay. Para bagang sinusubok muna tayo kung gaano ka tayo kadeterminado sa ating hinihiling. May kasabihan nga na ang nagwawagi ay di umaayaw at ang umaayaw ay di nagwawagi. Sa kabanalan, sa pagtawag natin sa kabanalan, kung minsan kailangan din natin o hindi lamang kung minsan, kailangan natin din ng tiyaga at hindi lamang ng tiyaga, kailangan din natin ng tiwala sa sarili, pag-asa at pananampalataya sa tuwing tayo ibabagsak. At hindi tayo dapat umayaw sa mga panahong ayaw na natin, sa mga panahong hindi na natin maramdaman at hindi na natin malasahan
at hindi na natin makita ang purpose and meaning kung bakit ginagawa natin ang bagay na mahirap gawin, katulad ng pagdarasal, katulad ng pakikipagrelasyon sa Diyos, katulad ng pagbabasa ng banal na kasulatan, at pagtanggap ng mga sakramento araw-araw. Sapagkat ito talaga ang daan, ang mga ito ang daan patungo sa kabanalan. At huwag tayong manghihinawa sa maraming beses na tayo ay bumabagsak sa kasalanan. Sabi nga'y laban. Tayong mga Pilipino ay sanay lumaban. Anuman ang trahedya o pagsubok na dumaan sa atin, kinakaya natin dahil hindi tayo sumusuko kaagad. Hindi tayo madaling umayaw. Lumalaban tayo sa anumang uri ng hamon ng buhay. We are resilient because of our faith, because of our experience. Sa dami ba naman ng mga pagsubok na dumaraan sa atin, bagyo, lindol, at marami pang iba, ito na marahil ang nagpanday sa atin upang tayo ay laging maging matapang at hindi sumuko sa mga laban natin sa buhay. Ngayong umagang ito, ganyan din ang ipinakitang tapang, pananampalataya at pag-asa ng isang bulag na matagal nang nais gumaling sa kanyang karamdaman. At hindi tayo magtataka kung ang taong ito ay matagal na ring humihingi sa Diyos ng pagpapagaling. Ano ang kakaibahan niya doon sa mga kasamahan niyang may karamdaman na hindi nagkaroon ng pagkakataon na gumaling sa kanilang hinihiling o tugunin ng Diyos, upang tugunin ng Diyos ang kanilang hinihiling? Ang taong ito ang may tiyaga, ang taong ito ang may pananampalataya, ang taong ito ang hindi nawala ng pag-asa na isang araw pagbibigyan ng Diyos ang kanyang hiling. Ang tawag diyan ng ibang nag-aaral sa human behavior or psychology ay the power of grit. Yung nagpabali-balintong ka na, bumagsak-bagsak ka na, pero hindi ka sumusuko at patuloy mong inilalaban ang iyong pangarap. Yan ang meron sa taong ito sa ating mabuting balitang narinig ngayon. Ilang beses siyang pinagbawalan na huwag maingay, pero sa halip, o huwag sumigaw, pero sa halip, lalo niyang inilakas ang kanyang boses upang makatawag pansin sa ating Panginoon dahil nasa Kanya na ang opportunity, nasa Kanya na, at yun ang iniintay niyang panahon. Pinagbawalan. Tapos, ang isang napakalaking obstacle sa Kanya ay hindi naman siya nakakakita, pero naging creative at marunong kung papaano niya mapupukaw ang atensyon ng ating Panginoong Hesus. Nagtanong, at nung malaman niya na si Jesus nga ang nandoon, he took that opportunity para siya ay mapakinggan at mapansin ng ating Panginoong Hesus. Ang tawag dyan ay power of grit, determinasyon, tapang, lumalaban sa hamon niya sa buhay. Mga kapatid, ngayong umagang ito, hindi lamang natin dapat ipaglaban ang mga pangarap natin sa buhay, dapat din nating ilaban ang Diyos. Dapat din nating ilaban ang pagtawag sa atin sa kabanalan. Kahit pa nga,
Paulit-ulit tayong bumabagsak, paulit-ulit tayong nanghihina, paulit-ulit tayong nawawala ng pag-asa. At ganyan ang buhay. Ang umaayaw ay di nagwawagi. At ang nagwawagi ay di umaayaw. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang kapit, ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikihirapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinaragilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasing bigo, habis at pait, iyong matamisin at dakap ang sakit ng magningasang bigit. O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasing bigo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasing bigo.
tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan. Nang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikalima, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoy Yonting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-6, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ng ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirt sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ika-7, simula sa Lunes, pansamantala pong hindi mo na makadaraan
sa main arc entrance ang mga tao at sasakyan upang simulan ang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin muna ang lumang gate upang makapasok sa loob ng pambansang dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Maraming salamat po. Para sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ang pambansang dambana po ni Santo Padre Pio ay nakikiramay sa mga kapatid nating Oblates of St. Joseph priest sa pagpanaw ng isa sa kanilang tagapaglingkod, Father Randy Marquez, OSJ. Patuloy po ang ating pananalangin at para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at ating ipinapaabot din ang ating taus-pusong pakikiramay hindi lamang sa congregation, OSJ congregation, kundi sa buong pamilya. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.